Sa susunod ho, eto mga bossing. Pati ho si Dan Fernandez, mga kababayan. Congressman Dan Fernandez, bumanat na ho. Duterte administration ills still affect the country. Ayan po. Tama ako, di ba? Dan Fernandez. Congressman Dan Fernandez. Kilala ko naman po yung mga yan. Kaya lang, nalilito ako doon sa pangalan na Dan Fernandez at Dan Fernando. Alam ko, yung nasa Congress, yan. Ayan po siya. Halos magkahawig din pala sila, mga bossing. Halos magkahawig lang. Yung isa, medyo maikli lang ang buhok. Pag iniklian mo yung buhok nito, hawig din. So sabi niya dito, yung problema nung nakaraang administrasyon, hanggang ngayon, hinahatak pa din pababa ang ating bansa. Unang-una ho, mga bossing, West Philippine Sea. Kaya po hindi makausog-usog dyan, mga kababayan, yung iniisip ng mamamayang Pilipino, na trader kaya tayo doon sa West Philippine Sea. Kasi ang pangako ho sa atin, mga kababayan, ng ating presidente dati, na si PRRD, ay ipaglalaban, Hindi man direktang sinabi, Pero yung pagkakasabi niya na mag-jet ski ako, pupunta ako doon, ituturo ko, hindi turoke na magkakaturokan. Itatarak ko ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibig sabihin po nun, siya ay titindig. Pero hindi ho nangyari, mga bossing. Yung barko po na BRP Sierra Madre hanggang ngayon ho, mga kababayan, usap-usapin pa din po, na hindi pwedeng i-repair ng ating gobyerno yung BRP Sierra Madre kasi nga po yung 6 years na nakaupo ang dating Pangulo, wala lang. Hinayaan lang ho nila. Hindi nila na ipaglaban na sana ho, meron tayong hawak na papel, meron tayong hawak. Papel nga lang daw po kasi yun. Na ebidensya na tayo ang mas may karapatan sa West Philippine Sea. EJK, ano pa po? Yung pagkakabaon sa utang ng Pilipinas, mga kababayan, na imbis sana po, paangat tayo ang administrasyong Bongbong Marcos ho ngayon, mga bossing, nagbabayad utang, Sobra daw po ang utang na iniwanan. Biruin niyo po yun. Ako ho, naniniwala ako dito sa sinabi ni Dan Fernandez, mga bossing, na talagang malaki po ang epekto. Malaki ang epekto nung dating administrasyon pahila, pababa sa Pilipinas, mga boss. Pero kung titignan nyo po, mga kababayan, kahit na po ganyan, mga bossing, kahit ho naapektuhan, pababa, pahila, pababa ang bansang Pilipinas, nagagawan pa din ho ng paraan ng ating presidente, ng gobyerno ng Pilipinas, na yung, tawag doon, bigas na iniiyak po nung mga DDS, aka mga OTAP supporters. Bakit OTAP supporters? Konektado naman yan Pag DDS ka, makakibuloy ka. Si Kibuloy, palabenta ng OTAP. Di ba? Di mga OTAP supporters yan. Tingnan nyo po yung nangyayari, mga kababayan. Yung 20 pesos na bigas na hinahanap ni Marlon dahil hindi po makakain. Marlon, gutom ka na ba dyan? Matetegi ka na ba sa gutom kasi mahal ang bigas? Hindi pa umaabot ng 20 pesos. Di ba? Hindi pa. Pero merong 29 pesos sa kadiwa na mabibili mo Biyernes, Sabado, Linggo. Kahit yung nakaraang administrasyon pahatak pababa hanggang sa ngayon ho, mga bossing, nagagawan pa rin ho ng paraan ng administrasyon na kahit papaano doon sa pinangarap ng ating presidente
na maabot yung 20 pesos na bigas, kahit po papaano, ayan, papunta ho doon. Di ba? Si Marlon Giyaw, Giyaw ba yan, Marlon? Hanggang ngayon po, hindi nakakakain ng kanin, mga boss. Kasi po, hanggang ngayon, wala pa din pong 20 pesos na bigas. 29. Meron. Pero hindi pa din po afford. Hindi pa din afford ni Marlon yun, mga kababayan. Kailangan po umabot ng 20 pesos na bigas upang makakain po ang mga DDS ng bigas at ng kanin. Di ba, mga kababayan? Bakit ko nasasabi ito? Paulit-ulit ho yung mga DDS no? Yung mga DDS ho, mga kababayan, paulit-ulit ang reklamo. 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. 29 hindi nyo pa din afford. Diyan sa Kadiwa, hindi nyo pa din afford. Paulit-ulit ho sila. Kakamping, may nakita ka ba na nagreklamo sa bigas? Wala ho. Mga government supporters, may nakita ka ba na nagreklamo sa bigas? Wala ho. Yung mga suporte o mga loyalista, meron ba? Wala. Tanging mga DDS lang po, mga kababayan, ang hindi yata nakakakain ng kanin. Tanging mga DDS lang po yata, mga kababayan, ang matetegi na sa gutom. Biruin nyo yan. Pero nagawan na nga ng presidente. Ang daming mga DDS na patay gutom Nag-iiyak. Oy! Wag puro otap ang inyong kakainin, ha? Wag puro otap. Hindi porkit mura ang otap, puro otap kayo. Subukan nyo i-afford yung 29 pesos. Konti na lang yan. Diba? 9 pesos na lang, hindi nyo pa kaya. Ang cheap nyo naman. Diba? Sabi ni Ultra Tito, napapanisan nga kami ng kanin, tataba na mga aso namin. DDS, trabaho din kasi paminsan-minsan, wag puro tambay sa internet. Inasahan ho nila yung 20 pesos na komento. 20 pesos per day. Magkomento ka lang nung paulit-ulit na 20 pesos na bigas. Di ba? Hanggang 20 pesos lang talaga ang kita nila. So eto ho, mga bossing. Panigurado ako, kaya medyo hirap po na makapenetrate muli sa pagpanik ang bansang Pilipinas dahil nga dito, no? Nahahatak tayo ng mga problema na iniwan ng dating administrasyon. Sabi ni Lebo, mahal din ang otap, boss, buti pa ang bigas, nakakabusog.